Sa bahay ni Kapitan Tiago, naganap ang isang piging at si Tia Isabel ang babaeng pinsan ni Kapitan Tiago at siya rin ang tumatanggap ng mga bisita. At ang mga babaeng Pilipina ay kusang humahalik sa kamay ng matandang babae bilang paggalang. Magandang gabi. Magandang gabi. Magandang gabi po, Tia Isabel. Magandang gabi, Maria. Narinig ni Tia Isabel na tila may nabasag na pinggan at mabilis na... Mga walang ingat! Ano bang nangyayari? Paumanhin po. Ipagpaumanhin niyo po ang nangyari mga senyora. Ipagpatuloy na po natin ang pag-uusap. Ayos lang po yun. Kaya Isabel. Malaki ang pagkakaiba ng pamahalaan sa Pilipinas kumpara sa Madrid. 20 taon na akong naninirahan sa Pilipinas, nasanay na akong kumain ng saging at kanin. Punong-puno na ako ng karanasan kaya't maraming taong naniniwala sa akin. 20 taon na akong naninirahan sa San Diego. Halos kilala ko ng 6,000 naninirahan doon at itinuri ko ng aking mga anak. Ngunit nung ako'y napalitan bilang kura, ilang hermano, tesoro at matandang babae ang naghatid lamang sa akin. May kaugnayan po ba inyong sinabi sa pag-angkat ng tabako? Ang reforma ginagawa ng ministro ay hindi tama. May katotohanan ba ang paniniwala ang mga Pilipino ay mangmang na nagiging sanhi na mabagal na pag-unlad ng bayan? Tanungin mo si Ginoong Laroa kung mayroong higit pa sa kamangmangan ang mga Indio. Mga Ginoo, alalahanin natin na tayo nasa bahay ng isang Indio. Si Kapitan Tiago ay hindi kabilang sa mga Indio. Makikita ninyo ilang buwan ang lilipas. Ang inyong palagay may iba. Makatikim lang ng tinola. Tinola po ba ay parang prutas na luto na maaaring maging sanhi ng makakalimutin ng tao? Anong loterya? Ang tinola ay ginisang manok na nilahukan ng upo. Kailan pa kayo nakarating dito? 4 na araw pa lamang ako, sarili kong gastos ang pagpunta dito. Naparito ka sa walang kwentang layunin? Pinutol ni Padre Sibila ang usapan ni Padre Damaso sa binatang may papulang buhok. Hindi po ba kayo nasiyahan sa 20 taon ninyong paninirahan dito sa San Diego? Hindi! Paano nangyari yon? Ako na may ilang buwan na lamang tumira sa Kamiling ay labis akong nalungkot ng pag-alis ko doon. Ngunit inisip ko na lamang na sa paglilipat sa akin ng aking pinuno ay para sa aking kabutihan. May relihon ba o wala? May kalayan ba ang mga pare? Napasama ng bayan at kaya maraming kapalapangatan nangyari ay dahil sa pangumpisa ng mga opisyal sa mga ahirehe na kalaban ng Diyos. Padre, ano po bang ibig ninyong sabihin? Sabi kong malinaw, ang ibig kong sabihin, kapag nagpahukay ang isang kura, ang isang irehe sa libingan para ipatapon, hindi dapat siya pakialaman o parusahan maging ang hari. Padre, ang general ay biserial patrono. Anong biserial? Anong patrono? Kung nangyari ito noon, kinaladkad na siya sa Baghdad. Gaya ng kay Gobernador Bustamante na walang turi sapagkat yun ang kapanahunan ng totoong pananampalataya. Tumigil kayo! Bukas na bukas rin ay makakarating ang inyong mga sinabi sa Kapitan General. Abay, umalis na kayo ngayon din kahit gamitin niyo ang aking karwahe. Naging matindi ang pagtatalo at namagitan na si Padre Sibila. Huwag na ninyong pagtalunan ang mga bagay na walang dahilan. Ibang sinasabi ni Padre Damaso bilang pare at pagpapakatao. Kayo na ang bahalang magsuri sa mga pangyayari, Padre Sibila. Maaring wala si Padre Damaso sa San Diego, mangyaring payagan ng kanyang kudyotor na mapalibing sa libingan ng isang marangal na lalaki. Maaring hindi siya nangumpisal, ngunit ang pagbintangan na siya'y nagpakamatay ay walang katotohanan. At hindi ito batayan upang ipahukay ang kanyang bangkay at ipatapong sa ilog. Nakaabot ito sa kaalaman ng Kapitan General
at sa lalong madaling panahon ay pinapalipat si Padre Damaso sa mas maunlad na bayan. Umalis na ang tinyente matapos sabihin ng lahat ng nalalaman. Hinarap ni Padre Sibila si Padre Damaso. Inaramdam kong maungkat ang isang masilang bagay, ngunit kung mas nakabuti ito sa iyong pagkakaripat. Hindi pa rin nawawala sa mukha ni Padre Damaso ang galit at pagkasuklam. Anong nakabuti? May mga bagay na nawawaglit at nawawala dahil sa paglipat-lipat katulad nito. Ilang sandali pa'y dumating ng mag-asawang Di Espadanya, sina Don Tiburcio at Doña Victorina. Nilapitan ng lalaking may mapulang buhok si Ginoong Laroja. Ano naman ang masasabi ninyo tungkol sa may-ari ng bahay? Hindi pa ako naipakilala sa kanya. Kailangan magpakilala dito dahil si Santiago ay mabuting tao. Natigilan si Padre Damaso nang makita ang binatang kasama ni Kapitan Tiago na papasok sa bulwagan. Humalik si Kapitan Tiago sa kamay ng dalawang pare kasabay ng pagpapakilala sa lalaki. Pinakikilala ko po sa inyo si Don Crisostomo Ibarra, ang anak ng namatay kong kaibigan. Kadarating mula sa Europa. Dahil sa pagkabigla ay hindi nagawang basbasan ng dalawang pare si Kapitan Tiago pagkakakita kay Crisostomo Ibarra. Tinagal ng paring Dominico ang salamin para siya sa ting mabuti ang lalaking kaharap. Kinagagala kong makilala ang pura ng aming bayan, ang matagal na kaibigan ng aking ama. Pagpatawad ninyo ang pagkakamali ko. Kagamali binata, ngunit hindi kailanman ako naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Napahiya si Ibarra sa tinuran ng kura at kusa na lamang binawi ang kamay. Maging ang tiniente na nakamasid ay nabigla rin sa biglang pagdating ni Ibarra at hindi nagawang batiin si Kapitan Tiago. Nilapitan nito si Ibarra. Tunay nga ba kayong anak ni Don Rafael? Yumukos si Ibarra tanda ng paggalang at pagsang-ayon habang hindi inaalis ni Padre Damaso ang masamang tingin kay Teniente Guevara. Maligaya ang pagbabalik, Ginoo. Sana'y hindi kayong maging mapalad sa inyong ama. Kausap at nakilala ko ang inyong ama at masasabi ko isa siyang marangal at mabuting tao. Napakaraming nangangailangan ang natulungan niya. Salamat sa inyong papuri sa aking ama. Dahil sa inyong sinabi ay nawala ang aking alilangan at alalahanin tungkol sa mga bagay na nangyari sa kanya. Tumalikod ang Teniente at itinago kay Ibarra ang kalungkutan na dama. Naiwang mag-isa si Ibarra at nagba siyang magpakilala ng kusa sa mga Pilipinas na din ang sulat sa kanya. Pagpahuman ninyo ang aking kapangasan, subalit hindi ko matiis na hindi pagpakilala sa mga magandang dilag bunga ng aking kalungkutan sa loob ng 7 taon. Manalagi sa ibang bansa. Nilapitan din ni Ibarra ang mga lalaking bisita sa pagtitipon. Pagpatawad po ninyo na gamitin ko ang pagwalan sa bansang Alemania. Ako po si Crisostomo Ibarra. Nakipagkilala kay Ibarra ang mga kalalakihan at ibinigay ang kanilang pangalan. Ako naman din si Pedro. At ako naman si Pablo. Juanito nga pala. Ginoo, nais ko pong ipakilala ang aking sarili. Ako nga pala si Kapitan Pinong, taga-Tondo, Maynila, at kaibigan ni Kapitan Tiago at ng iyong ama. At kung inyong mamarapatin ay nais ko sana kayong imbitahan ng isang pananghalian bukas. Maraming salamat at ipagpatawad ninyo hindi ko mawawang tuburin ang invitasyon sapagkat uwi ako ng San Diego bukas. Siguro naman po ay hindi niyo kami tutuloy sa ibang pagkakataon. Lumapit kina Ibarra at Kapitan Tinong ang isang utosan ng Cafe La Campana, isang tanyag na restaurant sa panukolan ng Calle Escolta at sa San Jacinto. Ito po ang pagkain. Sige, ay susunod na kami. Matapos ang paghahain sa hapagkainan ay nagsimula ng magsilapit ang mga panauhin. Iba't iba ang anyo ng mga mukha at damdamin ng bawat isa. Ang iba ay nasasabik at nagagalag na matikman ang putahing inihanda ni Kapitan Tiago sa gabing iyon. Nasisiyahan ang mga mukha ni Padre Sibela habang papalapit ito sa hapag. Si Padre Damaso naman ay kakitaan sa pagkayamot mula sa pandeskol na kilos at natabig pa ng siko ang tinyenteng nakaupo na ngunit walang mababakas na paghingi ng paumanhin sa mukha nito.
Kayo na pumupo, Padre Damaso. Higit kayong karapat-dapat na kayo ay kumpiso. Hindi naman po katanan, Padre Sibila. Sa palagay ko kayo ang narapat dahil kayo ang kura ng bayang ito. Sumusunod lamang po ako sa inyong inutos. Hindi ko inotos. Hindi ko inotos. Don Santiago, saluhan niyo kami. Huwag niyo akong alalahanin. Ang pagdasalong ito'y pagpapasalamat. Sabi rin sa inyong pagdalo. Ipinahain na ang adobo upang matikman ni Ibarra at ng mga panauhin. Pagkaraan ay nagsimula ng pagpapasapasahan ang ulam. Sa kasawiang palad, tirang-tirang bahagi ng manok gaya ng leeg at matigas na pakpak ang natira kay Padre Damaso. Labis pa siyang nakaramdam ng pagkainis nang makita ang bahagi ng lamang loob ng manok na nakuha ni Ibarra. Nawala sa Pilipinas, Ginoong Kristo Halos 7 taon. marahil nalimutan niyo na ang Pilipinas. Hindi po ako marahil ay malimutan ang aking bayan. Samantalang lagi ko namang alala ang lupang sinilangan. Ibig ninyong sabihin, Isang taon rin hindi ako nakabalita sa Pilipinas. Hindi ko nabatid ang nangyari sa aking ama. Nagputuloy ang mga kwentuhan tungkol sa mga karanasan ni Ibarra at mga wikang kanyang natutuhan at salita sa mga bansang napuntahan tulad ng Europa at Alemanya. Tinanong nila Roja kay Ibarra kung anong bansa ang nakita ni Ibarra na katangi-tangi at naibigan. Napansin si Ibarra sa katanungang iyon. Matapat na sinagot ni Ibarra na kapuri-puri ang mga bansang napuntahan. Kung hindi isasalang-alang ang mga pamahal sa bayan, gayon man ang bawas bansang napuntahan at napag-aralan ang kasaysayan ay isa lamang ang kanyang nasasabi. Ang kaginhawaan at kahirapan ng isang bayan at kaugnayan ng kanilang kalayaan at kagipitan. Nang marinig ni Padre Damaso ang pahayag ni Ibarra, ay napasimig ito kanggahalan para sa kanya ng mga narinig. Natutunan mo sa iyong paglalakbay. Nagsayang ka lamang ng kwarta. Kahit batang paslit, alam niya ang sinasabi mo. Nagtimpi si Ibarra sa pag-insulto ng pare. Nagkaroon ng sandaling tensyon sa pagitan nila na ikinatakot ng mga naroon. Ibinaling na lamang ni Ibarra ang pagsagot sa pamamagitan ng pagsasabing, Ipagpahuman ninyong lahat na inakala ni Padre Damaso na ako'y musmus pa rin gaya ng dating madalas silang magsalo ng aking ama sa aming maralitang hapag. Kapansin-pansin ang pagninginig ni Padre Damaso at sa tinura ng binata. Bago pa man ito nakahuma ay sinimula na ni Ibarra ang pagpapaalam sa pag-anyaya ng pagtungga ng alak para kabutihan ng Pilipinas at Espanya. Doon kung gusto mo, huwag ka mo nang umalis. Babalik po ako kinabukasan. Kung ako ang masusunod, dapat ipagbawa ng pamalan ang papadala ng isang Indio sa Europa dahil sa masamang epekto. Maging ang lumang orasan at kampalyo sa simbahan ay nanatili pa rin ganoon sa kanyang paningin. Naroon pa rin ang mga tindahan ng intsek na may maruruming tabing at tukod ng bakal. Wala pa rin ipinagbago ang nasabing lugar. Kaya pa rin ang dati ang daan at bahay na may pinturang puti at bughaw. Isang panaginip ang panirihan ko sa Europa sa loob ng 7 taon. Wala pa rin ipinagbago rito. Ang kamay ang pumatong sa kanyang balikat at nang lingunin ay ang tinyente na nakangiti sa kanya. Sana'y huwag mong sakitin ang mag-iingat ka at sana'y maging aral sa'yo ang kanyang sinabi. Sa palagay ko ay naging malapit kayo sa aking ama. Maaari po ba ninyo kwento ang nangyari sa kanya? Batid ng lahat ang pagkamatay ng inyong ama sa loob ng bilangguan. Namatay sa bilangguan ng aking ama? Hindi makapaniwalang reaksyon ni Crisostomo.
kilala po ba ninyo ang aking ama? Nasisiguro ko sa inyong kilala ko ang iyong ama. Nakapagtatakan, hindi pala ninyo alam ang kanyang sinapit sa loob ng bilangguan. Sabi ba ninyo sa akin bakit siya nabilanggo? Kukwento ko sa inyo, subalit ako'y sabayan ninyo sa paglalakad patungo sa kwartel. Nagkwento ang tinyente kay Crisostomo Ibarra habang naglalakad sila patungo ng kwartel. Mabait na tao si Don Rafael. Subalit marami rin ang nagagalit at may kimkim na pagkaingit. Karamihan sa mga ito ay mga kastilang nagtataglay ng masamang ugali. Ang mga mabubuting tao hindi nagtatagal at hindi nagkakaroon ng maraming kaaway. Buwan pa lamang kayong nakalis nang magkasira ang inyong ama at si Padre Damaso. Pinagbintangan ni Padre Damaso ang inyong ama na hindi pangungumpisal na dati naman yung hindi ginagawa. Madalas pasaringgan ni Padre Damaso ang inyong ama tuwing siya nagsisermon sa pulpeto. Sabi ko, higit pa rin siyang marangal kaysa sa kanila. Dating artilyero na nawala sa serbisyo dahil sa kamangmangan. Pumasok siya bilang kolektor ng buwis, ngunit nililibak siya ng mga inyo. Minsan nagbabasa ang kolektor nang mapansin na isang grupo ng mga bata ang pabalitan niyang pagbabasa. Sumigaw ang mga bata ng ba, bi, bi, bobo. Pinukol ng kolektor ang mga bata at ang isa nito ay tinamaan at pinagsisipa ng kolektor. Wala ni isa man ang nangas na nakialam. Dumating si Don Rafael para awatin ang kolektor, ngunit nawala ng panimbang ang kolektor at bumulagta sa kanya. Nabilanggo at pinagbintangan ng Pelebostero at Tere ang iyong ama at pinagbintangan rin siyang bumasa ng El Correo de Ultramar. Napatunayan ng isang doktor na alta presyon ang kinamatay ng kolektor. Ang lahat upang matulungan si Don Rafael. Lumapit ako sa dating Kapitan General at sa mga Pilipinong abogado at sa Kastila. Tumanggi silang tumulong dahil sa takot madamay sa demanda. Ting ang panahon ng katarungan subalit huli na. Kasakit na ang inyong ama sa loob ng kulungan hanggang sa namatay. Itong sinapit nila ang kwartel nang matapos magkwento ang tenyente. Malalaman mo ang iba pang nangyari mula kay Kapitan Tiago. Kanyang tinutuluyan sa Fonda de Lala na pag-aari ng isang Lala A, isang mistisang Indio na may lahing Ingles. Agad siyang pumasok sa silid upang mamintana. Baka sa mukha ng binata ang matinding pagod at kalungkutan. Hindi sana labis ang kanyang pagod at kalungkutan ay mapapansin niya ang saya na nagaganap ng kasayahan sa kabilang bayo ng ilog. Maririnig sana ni Ibarra ang malamyos na awitin ng orkestra at mamamalas ang malamlam na ilaw sa kabilang ibayo. Tanaw mula sa kanyang silid ang bahay ni Kapitan Tiago. Hinihiling niya sa sarili na sana naroon siya subalit masyado siyang abala sa mga bagay na kailangan niyang gawin. Kanyang guni-guni ay naglalaro ang isang diwata na nakatayo sa gitna ng bulwagan na walang iba kundi si Maria Clara, ang buhay at pag-ibig ni Crisostomo. Kadarating lamang ni Maria Clara mula sa kumbento, nasisiyang nakipag-usap si Padre Sibela sa dalaga habang bakas sa mga ngiti ni Padre Damaso ang pagiging mapalad. Panay naman ang pag-aayos ni Doña Victorina ng mga palamuting perlas at brilyante sa buhok ni Maria Clara. Sa ayos, kilos at pananamit ni Maria Clara ay mababakas at pagiging mayumig na puspos ng kalinisan ng kalooban at budhi. Sa lahat ng panauhin ay mahahalatag isang batang Franciscano lamang, payat at tila masasakitin ang hindi nagpapakita ng labis na paghanga o pagkabighani kay Maria Clara. Lamang ang kaligayahan ng pagmumuning-muning iyon ng binata dahil ang kanyang magandang gunitay na palitan ng isang madilim na eksena. Nakita niya ang isang madilim na silid na napapaligiran ng pader. May isang gula-gulanit na banig na nakalatag at nakahiga ang isang matandang lalaking gusgusin. Ang lalaking ay walang iba kundi ang amang si Don Rafael.
Sa gunitan niya ay nasa isang sulok ng nakamarim na at napapaitan ng kanyang ama at nakabaluktot sa pagkahiga. Kaawa-awa ang sinapit nito. Nauulinig pa ni Crisostomo ang tinig ng ama. Ang mga daing at kapos ng paghinga na bumabalot sa kanyang diwa. Crisostomo! Crisostomo! Hindi mapalagay si Maria Clara buhat ng makagaling sa simbahan kasama ang tiyang Isabel. Pagkatapos ng misa, ay agad itong nagyayaya na umuwi agad ng bahay. Naramdaman ni Maria Clara ang pagdaramdam ni Tia Isabel sapagkat naniniwala ito sa kanyang pagkamadasalin. Hinintay ni Maria Clara ang pagdating ni Ibarra at ang pagdalaw nito sa kanilang bahay. Alumpuhit siya sa tuwing may magdarang sasakyan sa tapat ng kanilang bahay, sa pag-asam na ito na ang kanyang hinihintay. Si Tia Isabel ay abala sa pag-iimis ng kalat na dulot ng nagdaang kasiyahan. Samantalang panay ang buklat ni Kapitan Tiago sa kanyang mga papilis. Napansin ni Kapitan Tiago ang pamumutla ng mukha ng anak. Makabubuti ngang magbakasyon ka muna para makalanghap ka ng sariwang hangin. Saan mo gustong magbakasyon? Sa Malabon o sa San Diego? Bumalik na kayo ng Tia Isabel mo sa Biateria at kunin ang lahat niyang iyong damit. Hindi na kayo babalik doon, kahit magpaalam ka ng tuluyan sa mga kaibigan mo. Sa San Diego na lamang, mas malaki pa ang bahay doon at isa pa'y malapit na ang pesta. Ikaw pala, Crisostomo. Napatda si Maria Clara po siyang nagtungo sa silid na salan. Itin na lamang sina Kapitan Tiago at Tia Isabel dahil sa ginawa ni ng dalaga. Nabigla si Maria Clara nang bumungad sa kanyang harap ang tiyahin habang sinisilip niya si Ibarra at ang amang habang paakyat sa hagdanan mula sa maliit na butas ng susiin sa kanyang silid. Anong ginagawa mo dyan? Ikaw pala, Tia Isabel? Nahalikan at niyakap niya ang matandang babae. Clara sa narinig. Ilang parusa ang tinanggap ko mula sa kumpisor na nagsasabing kalimutan na kita, ngunit hindi ko magawa. Ang pamumutla ni Ibarra sa alalahaning araw ng mga patay kinabukasan. Nakalimot na ako sa aking tungkulin. Gusto mo sa kasintahan na kailangan ninyang magbalik sa San Diego upang gampanan ang tungkulin sa ama bilang pag-alala sa araw ng patay. Paalam, Maria Clara. Man si Maria Clara ay hindi na niya pinigilan ng pag-alis ni Ibarra. Muling nagbalik sa silid, dalangin si Maria Clara at doon siya dinatna ni Kapitan Tiago habang lumuluha. Kot ni Crisostomo Ibarra habang tumatakbo ang sasakyan. Sa kanyang paglalakbay, isa-isang nagbalik sa kanyang alaala ang mga masasaya at malulungkot na alaala habang pinagmamasdan ang mga tanawing dinaraanan.
Baku-baku pa rin ang kalsada at hindi asfaltado, kaya't lubhang malubak kapag tag-ulan. Na hindi nalubhang kagandahan ang eskolta at ang mga puno ng talisay sa kalye na San Gabriel ay nabansa. Namataan pa niya si Padre Damaso na formal at nakakunot noo habang nagmasid-masid. Nakasabay ni Ibarra si Kapitan Tinong at kasama nito ang may bahay at 2 anak na babae. Magandang araw po, Ginoo. Ay, ikaw pala, Kapitan Tinong. Lumiko na si Ibarra sa Subana na ngayon mas kilalang Plaza Lauton at Calle P. Burgos. Sa nakakahindik nga pangitain ay hindi niya maiwasang ikumpara ang Europa sa kanyang mga nakikita. Naparaan sila sa Mihan Garden o Harden ng Botanica. Biglang sumagi sa kanyang isip ang Harden Botanico sa Europa. Kapansin-pansin ang kaunlaran nito dahil ginugugulan ng salapi kung ikukumpara sa kabulukan ng Harden sa Maynila dahil napabayaan ito. Salita ng isang gurong pare na namayapa. Ayon dito, ang karunungan ay para sa mga may puso lamang. Ang anumang natamo ng mga dayuhan ay nagpunta sa Pilipinas upang dumukal ng ginto. Kailangan hanapin naman sa kanila ang gintong kailangan ng bayan. Ang karunungan dahil habang ang Europa ay patuloy sa walang patapusang pag-unlad ay pagpapalugmok naman ang buong Kamaynilaan. Nagpatuloy sa paglalakbay si Ibarra hanggang sa tuluyan siyang dalawin. Nakasalubong ni Padre Damaso ang magtiya na palabas ng bahay. Saan ang tungo ninyo? Kunin po namin sa kumbento ang ating mga gamit. Sumagsak ang lakad ni Padre Damaso. May malagang tayong pag-usapan sa iyong tanggapan, Kapitan Tiago. Nang mga oras na iyon ay naganap ring pag-uusap sa pagitan ng isang paring may malubhang sakit na nasa kumbento at kay Padre Sibela.
tayo dahil pinaniniwalaan tayo. Kapag may kumalaban sa atin, pinaparatangan ng pamahalaan na isang urete ang ating kalaban. Dahil tutol tayo sa kalayaan ng bayan, nagiging dahilan pa ito upang hindi tayo maalis sa pwesto. Ngunit paano kung ang kaaway natin ang paniniwalaan nila? Hindi mangyayari ang gayon. Kailangan may kumalaban sa atin para matuto tayo. Ang mangyari sa atin ang nangyari sa Europa. Hindi mawawala sa atin ang ating mga lupain at paupahang bahay at lupa. Natututo na rin lumaban ang mga Indio. Namulat na sila sa kanilang kalagayan. Mawawala sa atin ang lahat ng iyon gaya na nangyari sa Europa. Kailangan natin paghandaan upang hindi tayo maalis sa pwesto. Sabihin niyo nga sa akin, tutol ba kayo sa pagbabayad ng buwis? Hindi na sinagot ng paring may sakit ang tanong ni Padre Isabela. Samantala nakarating sa Kapitan General ang mga naging parunggit ni Padre Damaso tungkol sa kanya sa pamamagitan ng isang lathala sa pahayagan na sila Ruha ang nagsalaysay. Kung hindi lamang totoong hangalang bayang ito, itutuwid ko ang pagkakamali ng paring iyon. Kunti na lang ang panahon ko at mahirap matupag sa mga paring ayaw naman makinig sa aking ipinag-uutos. Sa halip na igawad ang parusa kay Padre Damaso ay inilipat ito sa isang mas mabuting bayan. Madalas siyang natitigilan kapag nagpipisa at hindi rin siya nagkikipag-usap pagkatapos mag-isa. Dumating si Crisostomo Ibarra pagkaraan ng 3 araw mula sa kabisera ng lalawigan. Nagkasalubong pa sila ni Padre Salve na noon ay si Crisostomo Ibarra pagkaraan ng 3 araw mula sa kabisera ng lalawigan. Nagkasalubong pa sila ni Padre Salve na noon ay patungo rin sa bahay ni Maria Clara. Papahanda ko ang lahat ng kailangan bagong magbukang liwayway. Ayoko makasama ang Kora. Bakit? Waray ko'y binabanti niya lahat ng kilos ko. Natatakot ako sa tingin niya. Kinikilabutan ako sa tinig niya waray napakahiwaga. Madalas, hindi ko nauna ang kanyang mga sulat at ang aking ina. Maging sinang at anding, nakakabalita, hindi raw masyado kumakain ng Kora, tila napababay ng sarili. Hindi maaaring hinintay siya kumbidahin. May kagawin tayo dito at isa pa narito na siya. Ilang saglit pa ay nagkita ng makasintahan na papalapit sa kanila si Padre Salve. Malamig ang hangin dito ba? Baka kayo magkasakit. Hindi ba natakot magkasakit at magkasipon? Maganda ang gabi, Padre. Napakasarap lumanghap ng sariwang hangin. Samantala na ni Crisostomo ang pagkakataong maimbitahan ng pare. Isang kasyang sa bukid ang inidiraos ng ating mga kaibigan. Maaari po ba kayong dumalo? Kasiyahan. Sa may batis mo sa gubat inidiraos, yun po ang napiling lugar ng mga dalaga. Para patunayan na ako'y walang sama ng loob sa iyo dahil sa nangyari. Malugod kong tinatanggap ang iyong paanyaya. Nagpaalam na rin si Crisostomo Ibarra kay Maria Clara. Paalam sa inyo, Maria Clara. Ano pa
ko niyo nakilala, Ginoong Krisostomo. Subalit may 2 araw ko ang hinihintay dito sa bayan ng San Diego. May kailangan kayo sa akin? Tinawag nila akong tulisan kasi walang isa magnanais sa aking tumulong. Nawawala po aking mga anak at baliw aking asawa. Nais ko pong humingi ng tulong sa inyo. Sumabay kayo sa paglalakad at sa kayo nagsabi niya yung pakay. Nilabo nang nanang dilim si Crisostomo Ibarra at ang isang lalaki. Ipinagdiriwang ang araw ng mga patay o Todos los Santos sa unang araw ng Nobyembre bilang pag-alala sa mga yumao ng mahal sa buhay. Kalilibing pa lang itong hinuhukay natin. Kaya naman pala ang baho ng amoy. Tila may dugo pa sa buto kaya't grabe ang sangsang. May buhok pa ng tao. Masusuka ako sa amoy. Hindi ko mapigilan. Para kang taga-tribunal sa silan. Noon nga may bangkay na pinahukay sa akin. Halos 2 araw pang nalilibing at ang lakas pa ng ulan noon kaya't namatay pa ang dala kong ilawan. Nakakakilabot naman yung sinabi mo. Natanggal pa ang pako ng takip ng ataol kaya't lumabas ang kalahati ng bangkay. At lumabas din ang masangsang na amoy. At binuhat ko pa ito sa gitna ng malakas na ulan. Ginawa iyon. Bakit mo hinukay ang bangkay? Sinong nag-utos sa'yo? Sino pa kung di ang kurang malaki? Anong ginawa mo sa bangkay? Talagang Guardia Civil kong magtanong. Ang utos sa akin ng kurang malaki ay ilibing ko raw sa libingan ng mga insek. Nakarating na sila Crisostomo sa tapat ng sementeryo at kasama ang kanyang utusan nagtungo sa loob. Hindi ko po masyadong nadadalaw ang hindi ng ama dahil sa pagkakasakit. Ang sabi po ni Kapitan Tiago ay nilagyan niya ito ng nitso. Nataman ko rin ang bulaklaking halaman ang libing ng iyong ama at nilagyan ko ito ng cross. Saan po sa taguhin dyan? Hindi natagpuan ng utosan ng palatandaan. Hinanap nila ang puntod at nagtanong sila sa isang sepulturero. Isang cross po bang malaki yung palatandaan? Isang cross na may inukit na dibuho at taling yantok at may mga tanim na bulaklaking halaman ang puntod? Mga adil pa sampaga at persamentong bulaklaking halaman. Ang cross po ay sinunog ko na. Sinunog? Utos po ng kurang malaki, ang kurang namamalo, si Padre Garote. Ang puntod ang aking ama. Bagamat walay na tong cross, ay nasisiguro kong natatanda ni kung nasaan ito. Pero wala na po ang bangkay. Lalong namangha ang dalawa. Mula nang nalilibing dyan, ang hinahanap niyo, bakit niyo huhukayin? May isa na po akong babaeng inilibing dyan, halos 1 linggo nang nakalilipas. Ang bangkay na inyong hinahanap ay ipinahukay sa akin ng kurang malaki para ilipat ito sa libingan ng mga insek. Galit na inawakan ni Crisostomo ang ginawa sa bangkay sepulturero ng sa aking balikat. Po ito inilibing sa libingan ng mga insek. Naniniwala po akong mas makabubuting kung ilibing ko, ano rin ko na lamang ito. Matinding galit ang naramdaman ni Ibarra, subalit napigil ng husto upang huwag nang masaktan ang sepulturero. Dumating sa kabayanan ng San Diego si Crisostomo at papunta siya sa matandang bahay. Hindi pa man siya ganap na nakakauwi ng bahay ay agad niyang natanawan ang kura sa hindi kalayuan kaya nagmamadali niya itong nilapitan. Nakasuot ito ng abito at sombrero. Anong ginawa mo sa bangkay ng aking ama? Nagkamali kayo. Wala akong ginagawang masama sa inyong ama. Oh, Ba nagkamali kayo? Wala akong ginagawang masama sa inyong ama. Baka pinalitan ko ba na si Padre Damaso o tinutukoy ninyong may ginawang masama sa iyong ama.
Patuloy ang tunog ng batigan. Tunog pa rin ang kampana ang dalawa. Natatakot ang mukha ni Crispin habang si Basilio ay pilit na nilalakasan ng loob. Batakin mo pa ang lubid, Crispin. Naglambitin sa lubid si Crispin at kasunod yun ay ang bahaw na tunog ng kampana na tila panaghoy. Kuya, natatakot ako. Umuwi na tayo. Tiyak na hindi papayag ang nanay na pinapalo ako. Kung magkasakit ako, aalagaan ako ni nanay at hindi na niya ako pabalikin ng kumbento. Hindi tayo maaaring magkasakit, Crispin. Mamamatay tayo sa gutom. Tila walang narinig si Basilio sa sinabi ni Crispin at sa halip ay pinatak niya ang lubid at bumuhit ang malakas na tunog ng Sa atin ay walang magpaparatang na isa akong magnanakaw. Magkano ang ibabayad nila sa atin, kuya? 2 piso. Malaki ang nabawas dahil sa ilang beses na multa. Kuya, bayaran mo na lang ang sinabi nila ang ninakaw ko para hindi na nila tayo pagbintangan. Halagang 32 piso iyon, hindi kakasya. Sana pala'y ninakaw ko na lang talaga iyon. Sabi ng kura ay papatayin nila ako kapag hindi ko naisauli ang pera. Kung ako sana ang kumuhay, may lalabas ko talaga iyon. At kung mamamatay man ako, ininay ng bagong damit. Ang kinatatakutan ko ay baka malaman ng nanay ang nangyari. Natakot si Crispin sa sinabi ng nakakatandang kapatid. Huwag na pala tayong umuwi ng bahay, kuya. Tiyak na papagalitan ako ni nanay. Nag-iyak si Crispin dahil sa takot sa ina. Inalo siya ni Basilio. Tahan na. Uwi na tayo dahil sinabi ni Tandang sa tasyo na naghanda si nanay ng masarap na hapunan. Dumating ang sakristan mayor at galit na sinabing mumultahan niya si Basilio ng 25 dahil sa maling pagtugtog ng kampana. May permission na po kaming umuwi. Alas 6 pa kayo ng gabi, maaaring umuwi. Ngunit hanggang alas 9 lamang po maaaring maglakad sa kalsada. Tiyak na mahuhuli kami ng Guardia Civil. At ikaw, hindi ka maaaring umuwi hanggang tinimiglas. Kuya! Kuya! Papatayin nila ako! Mayor, si Huwag Crispin. mong iiwan! Nagpasaluklo siya si Akas upang humingi ng saklolo sa ina dahil sa nangyari kay Crispin. Matamlay na matamlay ang mukha ni Padre Salve at tila may sakit dahil galing ito sa sermon. Nagbubulong-bulungan ang mga manong at banang sa simbahan sapagkat hindi sila pinansin ni Padre Salve at diretso-diretso lang na naglalakad. Ang mga manong at manang ay nagtipon-tipon sa paghihintay na pagkiharapan sila ni Padre Salve ay nag-uusap-usap tungkol sa indulhensya plenaria. Indulhensya plenaria ay nahahango sa purgatorio ang mga kaluluwang nagdurusa. Sapat na ang isa lamang. Pag-aaksa sa indulhensya ang ginawa mo. Hindi nila namalayan ang biglang pagdating ni Sisa. Magandang araw sa inyong lahat. Ito ang mga gulay para sa kura. Maaari ko bang makausap ang kura? Hindi siya maaaring abalahin dahil may sakit siya. Kung ganon, maaari ko bang makita ang anak kong si Crispin? Si Crispin, hindi ba't amoy siya sa inyo? Si Basilio lang ang naroon. Naiwan dito si Crispin. Kaya't ibig ko siyang makausap
para ipagpaalam sa nasusunduin ko na siya. Naiwan nga rito si Crispin, pero matapos makapagnakaw sa mga kastig. Nisuplong na siya sa mga Guardia Civil kahit anumang oras si maaaring hindupin ang iyong anak. Mas masahol pa ata ang inyong mga anak sa kanilang ama pagdating sa paggawa ng isang ani. Nag-uusap sina Crisostomo Ibarra at ang guro ng San Diego sa isang gulod, sa ilalim ng puno at kapwa nakatunghay sa lawa. Payapa ang mukha ni Ibarra habang nakatanaw sa lawa samantalang nakabaka sa mukha ng guro ang ilang alalahanin. Sa lawang iyan, itinapon ang bangkay ng iyong ama. Sinabi yun sa amin ni Teniente Guevara na si Pagtorero gumawa niyon. Maraming salamat po, Ginoo. Laban ko sa kanya, gayon siya ang tagapirma upang makuha ko ang kakarampot kong sweldo. Anong ipapakain ko sa aking ina? Sila po ba ng lahat ay may nasisyan kayong may naturuan kayong mag-aaral? Opo, at labis ang aking kaligayahan nang mailipat si Padre Damaso sa ibang lugar. Ko ng kalayaan upang baguhin ang ilan sa aking pagtuturo. Ko ng kasaysayan at pagtatanim. Subalit, muli akong ipinatawag ng kura. Nais niyang pawang katikismo lamang ang aking ituturo. Subalit, iyon agad na unawaan ng mga bata. Sa halip ay mas lalo pa silang nalito. Ito marahil ang dahilan kung bakit ang Europa ay patuloy na umuunlad at tayo'y nanatiling mangmang. Mawala ng pag-asa. Inibitan ako sa pulo ng tribunal. Ito ang marahil ang magagandang pagkakataon upang iyahin sa kanila ang inyong mga suliranin. Nalaman ni Sisa na wala sa kumbento si Crispin kaya nagmamadali siyang umalis para umuwi ng bahay. Gulong-gulo ang kanyang isipan sapagkat hindi niya alam kung ligtas ang mga anak. Natigilan si Sisa dahil natanaw niya sa hindi kalayuan ng dalawang Guardia Civil na tangay ang kanyang inahing manok. Salamat po, Diyos ko, at kay bubuti nila. Nakasalubong niya ang mga ito. Nasaan ang iyong mga anak? Ikaw ba ang ina ng magnanakaw? Ha? Huwag kang magsisinungaling. Nasaan ang iyong mga anak? Sa oras na magsinungaling ka, ikaw ang dadakpin namin. Hindi ko po alam kung nasaan sila. Matagal ko na pong hindi nakikita ang bunso kong si Crispin. Bigay mo sa amin ang salapi na ninakaw ng iyong mga anak. Kung ayaw mo ikaw ang aming dakpin. Mga Ginoo, hindi magnanakaw ang aking mga anak. Si Basilio'y walang naibigay sa akin ni isang kusing. Halughugin niyo man ang buong bahay ay wala kayong makikita sapagkat kami mahirap lamang. Maaari ninyong gawin ang anumang maibigan ninyo, subalit hindi lahat ng mahirap ay magnanakaw. Kung ganon, ikaw ang aming dadamputin. Bilis, magdadali ka! Sa loob. Doon na! Doon! Dalawang oras nang ibinilanggo si Sisa sa loob ng kwartel nang magpasya ang alpiris na ang kura ang may kagagawan niyan. Kung nais niyang maibalik ang sinabi niyang pera ninakaw ng mga anak nito, hingin niya kay Santo Niño. Palayain na yan. Basilio! Crispin! Nasaan na kayo? Mga anak ko! Matamlay pa rin si Padre Salve hanggang sa matapos ang pagmimisa. Nagbasa siya ng mga natanggap na sulat sa kumbento, ngunit tila lalo pa siyang nanamlay. Sa isang saglit pa'y pupunta na siya sa gubat kung saan gaganapin ang piging ng mga kadalagahan at kabinataan. Kada papasok sa gubat si Padre Salve, nasa isang liblib na lugar na siya. Nagkubli siya nang may narinig siyang agisikan ng mga kababaihan.
Yahin ang ginawang pagmamatsyag sa iyo ng kura saang dako ka man magpunta. Mag-iingat ka dahil ang panibugho ay nakakapangayayat at nakakalalim ng mata. Malayo na sina Maria Clara at hindi na narinig ni Padre Salvi ang pinag-uusapan ng mga ito. Naglakad na si Padre Salvi para hanapin ang iba pang kasamahan na naroon para mag-picnic. Sinalubong siya ni... Ilan ang sugatan kayo? Nahulog ba kayo? Hindi, naligaw ako at napasok ako kung saan-saan. Balik na rin sina Maria Clara, halatang bagong paligo. Tila mabangong bulaklak, rosas na may hamog ng anyo ng dalaga. Tinapunan niya ng tingin si Crisostomo samantalang nangunot ang noon niya nang mapansin ng Cora. Hanggang ngayon, nakaratay pa rin si Padre Damaso na huli na bago mamang iyon. Sino ang taong yun? Ang nagtapon sa inyo ng salabak, Alperes. Hiyang-hiya ang Alperes sa tinuran ng Cora. Hindi inaasahan ng lahat ang pagsulpot ni Sisa sa kasiyahan. Marumi ang kasuotan at wala na sa sarili. Pakainin siya! Nakasilip ng pagkakataon ng Alperes na gumante ng manghang na salita kay Padre Salvi. Nawawala ang dalawang anak ni Sisa, Padre Salvi. Laang yung mga sakristan. Noon kayo inawala ng kaunting sarapit, ayagan ninyo akong pinagising sa aking sarento. Ngunit hindi kayo nababahala. Ngayon, nawawala ang dalawang yung mga sakristan. Ako ang mananagot ng pera sa simbahan. Tunay nga po kayong isang taong banal. Sa mainitang pagtatalo ay napilitan na magitan si Crisostomo. Nais ko pong ipagamot ang babaeng nabaliw. At sa tulong niya may ipahanap ang mga nawawalan niyang mga anak. Isang telegrama ang inabot kay Crisostomo na sina Kapitan Basilio at Crisostomo ay naglaro ng ahidres. Ang ilan namang mga dalaga at binata ay naglaro ng gulong ng kapalaran. Naroon ang isip ni Crisostomo kaya't kahit noong una ay malaki ang lamang niya kay Kapitan Basilio. Natapos ang laro nila, sila ay nagtabla. Isang telegrama ang iniabot kay Crisostomo na agad nitong ipinamulsa ang hindi binasa. Sa paglalaro ng gulong ng kapalaran, hawak ni Iday ang libro ng kapalaran na naglalaman ng mga tanong at hawak naman ni Albino ang aklat ng mga kasagutan. Ang tanong ko ay kailan ako magkakaisip. Inihagis nito ang dais at binasa ni Albino ang kasagutan. Kung kailan magkakapanibuang talaga. Umapit si Crisostomo at saka nagtanong. Sino ba ang may pinakamagandang kasagutan sa inyo? Si Maria Clara, ang tanong ay kung tapat ba at hindi magbabago ang pag-ibig. Ang sagot ay... Anong magtatanong? Magtagtagumpay kaya kung sa binabilak ngayon? Binasa ni Albino ang kasagutan. Ang panaginip ay panaginip lang. Tingnan natin kung nagsasabi ng totoo ang aklat na ito. Dinukot ni Ibarra ang telegrama sa kanyang bulsa at binasa ang nakasulat doon. Inagtibay ang pakiusap, ituloy ang balak. Muling hinarap ni Crisostomo ang mga naglalaro ng gulong ng kapalaran. Sabi ninyo'y gagatipalan ko ang nakatanggap ng pinakamahusay na sagot. Kung gayon ay narito ang kigatipala. Ito ang kigatipala. Inabot ni Crisostomo ang kalahati ng telegrama kay Maria Clara. Isang paralan ng mga batang babae at lalaki ang ipapatayo sa bayan. Telegrama ay inihandog ni Crisostomo kay Sinang dahil ito naman ang nakatanggap ng pinakamasamang sagot sa gulong ng kapalaran. Nalaman ni Padre Salvi ang larong gulong ng kapalaran at galit ito sa mga naglalaro. Kinuha ang aklat at pinagpupunit-punit. Hindi nakatiis si Albino at galit na nagwika. Malaking kasalanan makialam sa pag-aari ng iba. Tinalikuran lamang sila ng Cora at matapos itong punitin ang aklat at saka umalis. Nakaalis na rin ang Alperes. Pagkaraan ng kasiyahan, kinabukasan ay nagtungo si Crisostomo Ibarra sa kanyang lupain at pinuntahan na rin niya si Pilosopong Tasio.
nag-aabala kung bata kayo. Paglilingkod ba ako sa iyo? Minus lamang po kung isang gunis sa inyo. Napansin ni Crisostomo ang isinusulat ng matandang lalaki at labis siyang humanga. Bakit po kayo nagsulat ng isang hieroglipiko? Dahil hindi ako sumusulat sa aking panahon, kundi nagsusulat ako para sa hinaharap. Sa panahon ngayon na mababasa ang aking mga sinusulat, tiyak na hindi ito pahalagahan. Ngunit ang susunod na salinlahi, higit na matalino, at kung ito'y kanilang mababasa, ay sasabihin nilang hindi pala lahat ng natutulog sa panahon ng kanilang mga ninuno. Anong wika po kayong sumusulat? Sa sariling wika natin na Tagalog. Maaari po bang gamitin ng hieroglipiko ang wikang Tagalog? Maaari, higit na mabuti ang alpabetong Tagalog kaysa wikang Latin. Napag-usapan rin nila ang nangyari sa lawa at ang pagkakapatay sa buwaya. Sinadya niyang gambalain ang inyong kasiyahan sapagkat hindi siya imbitado at dumating pang lasing ang kanyang asawa. Napangiti na lamang si Crisostomo sa kwento ng matandang lalaki. Sinabi ni Crisostomo ang tunay niyang pakay sa matandang lalaki. Nais ko po sanang humingi ng payo sa inyo. Ganyan ang ginawa ng aking ama nung nabubuhay pa siya. Nais ko pong magpatayo ng isang paaralan at bilang pag-alala rin ito sa aking kasintahan. Matagal ko ng pangarap iyan, pangarap ng isang baliw. At iisipin din ng mga taong baliw kayo dahil humingi kayo ng payo sa isang taong napagkamalang nilang baliw. Ang taong nag-iisip para sa kapwa ay pinag-iisipan ng isang baliw. Para sa kanila, ang matatalino'y mga kapitan, kahit walang pinag-aralan at walang ginawa kundi ang maging sunod-sunuran sa kura. Hindi kayo humingi ng payo sa kura, o sa kapitan, o sa iba pang may tungkulin. Maaari ninyo silang sundin at maaari ring hindi. Mangyayaring nakikinig lang kayo, pero gawin nyo pa rin kung ano ang siyang nararapat gawin. Nalaman ni Crisostomo ang malaking takot at panganib na naiisip ni Pilosopong Tasio na siyang kahantungan ng Pilipinas. Naniniwala ako na matutuloy ang plano na walang sagabal. Matutuloy ang plano ninyo kung tayo'y makikipagtulungan sa mga taong sinasabi ko. Kung pagkakaitan kayo ng tulong ng mga taong may hawak ng kapangyarihan, ay tiyak na mabibigo kayo. Maaring tigilan ng mga ina ang kanilang mga anak na pumasok sa eskwelahan. Sa sayang lahat, anong silbi ng isang paaralang wala namang mag-aaral? Pangyarihan ng kura. Subalit hindi ako lubusang naniniwala sa mapangabusong lakas at kapangyarihan. Laan ay walang ibang pinakikinggan kundi ang kura. Naniniwala ang simbahan na kaya matatag ang pamahalaan ay dahil nakasandal ito sa kanila. Hindi kailanman nakakalaya sa pagkaalipin ang bayan hanggat hindi ang bayan ang pinakikinggan ng pamahalaan. Ang pamahalaan natin ay ang kamay at ang kumbento ay ang ulo. Sumusunod lamang ang kamay sa idinidikta ng isip. Parang isang pagmamalabis ang iyong pahayag. Sa katunayan, wala pa pong bayang dumaraing? Piti ang bayan kaya hindi dumaraing. Ngunit hindi matatagal ay darating din ang panahong iyon. Malalaman ninyo ang kanilang mga pagtitiis. Yun pa payagan ng Diyos na mangyari. Ang Espanya ay may malasakit sa Pilipinas. Kung may pagkakamali man sila, sinisikap nilang itama ang kanilang pagkakamali. Gumawa sila ng paraan para mapabuti ang bayan. Naunawaan ko ang ibig ninyong sabihin. Ngunit dapat ninyong malaman na ang mga nanggagaling na utos sa itaas ay hindi ipinapatupad pagdating sa ibaba. Ang nanunungkulan ay mapang-abuso. Dito sa atin ay dalawang bagay lang ang maaari mong pagpilian. Sa mga makapangyarihan o ang hindi yumukod na ang kapalit ay kapakamakan. Maring mahalin ng sabay ang Espanya at ang aking bayan? Hindi kailangan. Bakit ako susuko kung kaya kong lumaban? Lupang inyong tinatapakan ay nasa kapangyarihan ng mga taong nagpapahalik ng kanilang mga kamay. Nagpapahalik ng kanilang mga kamay? Nalimutan po ba ninyo sila ang may kagawa ng paggamati ng aking ama? Hindi ko naisip pagiganti ang aking ama, alang-alang sa kapakanan ng relihiyon. Ang umuywas sa punglo ay hindi karunungan, subalit kamangmangan. Ang sumagupa sa kamatayan. Huwag muna ninyong gawin ang inyong plano hanggat hindi ninyo lubusang matatanggap ang kasawian ng inyong ama. Malimutan kaya ng kura ang ginawang kalapastangan? Matulungan kaya nila ako at paaralang ipapatayo ko ang magiging tulay upang lumaya sa kamangmangang bang ito at matuklasan nila ang pangangam ng kumbinto? Tutuwa akong nagawa ninyo pa rin ang dapat niyong gawin. Naniniwala ako na sa inyong sinasabi. Ngayon din ay pupuntahan kong kura at sana hindi siya katulad ni Padre Damaso.
San Diego. May gayak na pangpiyesa ang plaza at simbahan. Malaking paghahanda ang nakatakdang maganap sa bahay ni Kapitan Tiago at higit na marangya kaysa bahay ng ibang mayayaman sa San Diego. Nagkita na rin si Crisostomo Ibarra at Kapitan Tiago at napag-usapan nila ang tungkol sa itatayong paaralan. Para sa akin, magiging banal at napakaganda kung ang paralan na pinapatayo mo ay tatawaging paralan ni San Francisco. Dumating ang mga panauhing kadalagahan para ipagpaalam si Maria Clara upang mamasyal.